earned her Doctor of Philosophy in Psychology from the Chinese University of Hong Kong. Her research focuses on how children develop cognitive and numeracy skills and how we can boost learning confidence through effective, inclusive strategies that meet learners where they are. We are very privileged to have with us today our final resource speaker for the Aral Math series. Let's give a warm welcome to Dr. Katrina Dulay as she walks us through how to build math confidence in every learner. Hello there, Doc Kay. Hello po. Hello, Doc Kay. We're very excited to hear from you. Please take the floor. Maraming salamat po. All right, thank you very much and very nice to meet all of you this morning. Morning nga naman, no? Kasi 2:30 a.m. dito kung nasan ako ngayon, kaya medyo madilim ang aking background. But what we want to talk about, having just come from this session about tech and how you can harness that in order to develop good lesson plans for math remediation. Let's give this remediation a human touch. Dahil nga po, syempre, galing po ako sa psychology background. And so my focus for today is to try and reframe itong equation natin. Ito pong feeling ng anxiety sa math, ito pong stress na baka nararamdaman ng mga learners o kahit ng mga teacher o kahit ng mga magulang tungkol sa topic na to, paano natin gagawing confidence? So ito po ang aking isi-share ngayong umaga. Pero bago po tayo magsimula, gusto ko pong makarinig muna sa inyo, ano po ba yung mga na-observe nyo dati dun sa mga learner na hindi masyadong confident sa math? Kunwari po, ano po yung mga narinig ninyong sinasabi nila? Ano kaya yung mga sinasabi nila kapag may math o kaya pag math activity na? Ano yung naririnig ninyo mula sa kanila? O kaya ay ano din yung mga ginagawa nila kapag nakaharap na yung math activity o kapag nag-announce na kayo ng math activity sa klase. Sige, bigyan ko po kayo ng konting oras para i-type yan sa chat, tapos tingnan po natin kung ano mga sagot ng ating mga kakulab this morning. So ano po kaya ang mga napapansin ninyo? Ayun, sabi, math na naman. Oo. They find it difficult. Math na naman, ang hirap. Mahirap ang math. Nahihiyang sumagot. Takot sila. Ayan. Yan po. Sakit sa ulo, masakit ang tiyan, nosebleed. Hala, ang dami po talagang mga negative na mga reactions, no, pagdating po sa math. Meron daw po natutulog. O kaya ay sabi po nila boring daw. Yan, dami po talaga mga negative na naririnig, no, mula sa ating learners kapag meron ng mga math activity. Kaya ito po talaga, kailangan po talaga natin matackle, no? Paano po kaya natin gagawing mas positive ang ating mga classroom? Paano po natin mapaparating sa ating learners that fun math can be something that they can be good at? So yun po ang ating i-focus. Pero bago po natin gawin yan, gusto ko lang po i-share sa inyo sa research ay nating math anxiety. Ito po math anxiety, ito po ay tinatawag na isang worry o isang fear na nangyayari when people try to solve math problems, take tests, or even think about numbers. So kahit iniisip pa lang nila yung math, parang nasa stress na sila. Kaya ang estimate po ng American Psychological Association is that 20 to 25% of kids might experience at least some math anxiety. Hindi naman po necessarily yung malalang math anxiety, pero pwede po na medyo may konti silang anxiety na nararamdaman kapag may math. At pwede po, syempre, nadalin po natin ito hanggang sa ating pagtanda. Kaya nga po, di ba, minsan po, kahit teacher ka, kahit ikaw ay magulang o professional, baka pag narinig ninyo na, hala, may math, parang natatakot din tayo. So this is something na talagang kailangan din po nating pagtuunan ng pansin. Ngayon po, gusto ko lang po i-share na marami po uling mga findings kung ano pong naging anxiety, utak at na rin sa katawan ng tao.
So nakita po ng mga ilang pag-aaral no na yung mga estudyante o mga learner na medyo anxious sa math ay talagang bumibilis ang tibok ng puso nila no, increased heart rates. So talagang parang ninenervyos na sila kapag narinig na nila yung math. Sa mga brain scans din po 'no, kahit po yung parang ina-anticipate o hinihintay pa lang nila o inaabangan nila na may math task na parating, not necessarily yung kapag nandiyan na mismo yung math task, meron pong nangyayaring activation sa ating mga utak. In the same way kung ano po yung na-activate sa utak kapag tayo po ay nasasaktan. Kapag may physical pain pong na-experience ang utak, o ang katawan, ay parang napaprocess din siya sa utak sa same areas kung saan po nagre-register ang sakit sa katawan. Yun po yung experience sa brain no, ng mga math anxious students. Kasi syempre po minsan baka inisip po natin, nako, ba nag-iinarte lang to o baka ano tinatamad lang o baka parang ano ba yan, hindi siya motivated. Pero baka naman po no, sa kapag ramdaman po talaga nila yung puso nila, baka meron talagang bilis ng pagtibok ng puso. Tapos ito nga po, kita po natin sa findings sa mga research na pag tingnan nyo po yung utak ng tao, bale ito pong mga orange dito sa ating image ngayon, no? Yan po yung parte ng utak na nagla-light up or nag-activate kapag tayo po ay nakaka-experience ng physical pain. O kaya ay pag meron tayong math anxiety at tayo nasa stress dahil sa math. So para po ba tayong nasaktan no kapag meron tayong na-experience na math anxiety din po. Ayan po. So pwede po natin i-share din po yung mga ganitong klaseng mga findings no para din po malaman na ito palang math anxiety ay talagang totoong bagay na na-experience ng ating learners. Pwede rin po, syempre, hindi nyo naman po kailangan ng brain scan. Hindi nyo rin naman po kailangan ramdaman pa yung puso ng mga estudyante para malaman na baka meron silang math anxiety. Kasi pwede nyo rin pong ma-observe, katulad po ng mga shinare ninyo kanina, na pwede mag-trigger po itong math anxiety ng mga tinatawag nating avoidance o pag-iwas o kaya ay parang phobia o parang may takot sila na mga responses. So pwede po siguro ang napapansin ninyo sa mga learners kapag medyo nasa stress o hindi sila confident sa math, pwede po kasi ang nangyayari ay hindi sila masyadong nagtatry. Ayaw nila masyadong subukan yung mga math problems. Baka mas mabilis sila na mag-give up o ayaw na nilang gawin yung problem. So isa po yan sa mga pwedeng manifestation ng math anxiety. Pwede rin po na makita ninyo dun sa learner na siya ay minamadali niya yung gawain, no? At dahil syempre nagmamadali siya, mas lalo siya nagkakamali. At syempre po, dahil mas lalo nagkakamali, ay mas lalong hindi niya nakukuha yung lesson o yung activity. Pwede rin po na makita ninyo itong math anxiety in terms of yung iniiwasan niya o parang hindi niya ginagawa kaagad, nagde-delay siya o procrastinate sa paggawa ng mga math activity. Pwede rin po na makikita niyo yun sa bahay, no? Kung yung mga bata ay ayaw gumawa ng homework na patungkol sa math. O kaya po, pagbalik po sa classroom, no, pwede pong napapansin ninyo na hindi nga po nakikinig, hindi rin po masyadong nagpa-participate kapag nagtatanong na po kayo ng mga sagot sa inyong mga tanong sa isang math class. Isa rin pong sign no, na kung yung learner po ay hindi rin nagtatanong ng mga tanong o kaya ay humihingi ng tulong kapag sila'y nahihirapan sa math. So lahat po nito no, ay pwedeng maging sign ng math anxiety. Kung sila po ay hindi masyadong nagpa-participate, kung mukha pong may iniiwasan po nila yung math, kung hindi po sila humihingi ng tulong, kung ayaw po nilang gawin yung homework, kung hindi po sila nagpupursige, minamadali nila, lahat po ito ay parang pwedeng magpakita ng takot sa math. At pwede rin po syempre no, itong math anxiety, meron din po siyang mga epekto sa mga belief o mga attitude din ng mga learner natin. Gaya po ng mga sinabi ninyo kanina na pwede po na ang mga learner ay meron pong paniniwala tungkol sa math na mahirap siya, it's hard, it's difficult, and it also requires a lot of effort or too much effort even.
Puwede rin po na napapansin ninyo na nerbiyoso nga po yung mga learner natin tungkol sa math at nag-aalala po sila na bumagsak or to fail. Tapos puwede rin po na naririnig ninyo sa mga learner na hindi daw po sila magaling sa math, hindi daw sila math person. Kaya po kunwari mag-announce ng exam o ng quiz o alam nila na may gano'ng gagawin, ay hindi sila nag-e-expect sa sarili nila na kaya nilang galingan ito pong mga math activities. Yan po. Ayan po pala, kita po pala sa screen, no? Meron pa pong mga ibang mga observations ang ating mga kakolab. So sabi po ni Sir Aaron, natatakot magkamali ang mga bata dahil baka raw pagtawanan o pagalitan ni teacher. Nga po, no? Talagang na-build in na po sa kanila yung takot kasi nga po baka may failure na naka-attach sa kanilang experience sa math. Tapos ito po, naiihi bigla. Oo nga po, medyo nakakatawa, no? Pero yung mga sakit ng tiyan, yung mga talagang physical po na manifestation, dahil nga po alam natin, kahit po sa mga brain scans ay nakikita na kapag may math anxiety, ay para bang physical pain ang na-experience ng bata. Baka kaya na-activate din po, no, ang iba't ibang mga parte ng katawan. Puwede po 'yun, 'no? So ito pong lahat ng ito, kung talagang pinapansin po ninyo ang behavior ng bata at ano po yung mga sinasabi nila, ay talagang dun niyo mapo-point out na, naku, baka may math anxiety itong bata. Lalo na po 'no, yung mga papasok sa mga remediation. Yan nga po, sabi po ni Ma'am Nanette, puwede pong brain freeze ang kanilang experience ng math. Ayan, nahihilo, very difficult, tatayo at magwawalis, 'di ba? Yung ito nga po yung isang avoidance type of behavior, no, na parang instead na mag-math, sige maglilinis na lang ako para hindi ko na maisip yung math na 'yan. Ayan po, meron din po nagsabi na sinasabi siguro po ng mga learner, no, na hindi ko po kaya itong math. So ito po, no, ang dami po talagang mga negative na mga beliefs, attitudes, and nagma-manifest din po ito sa iba't ibang behavior. So mukha pong marami po talaga kayong experience, no, ng mga learners na ganito po ang mga pinapakita. Yan po. Sige po, moving on po tayo. So ano po kaya nangyari, no? And kung titingnan po natin ang mga nasa research po, pwede po nating i-describe itong vicious cycle of math anxiety. So kung isipin niyo po siguro yung mga bata o mga learner na papasok sa remediation, most likely po, kaya po sila napunta sa remediation ay dahil po naka-experience na sila ng mga dating failures in math. Baka po hindi sila masyadong nagpapakita ng performance, no, sa inyong mga assessments o kaya ay sa grades ay nagpapakita po na medyo nahuhuli po sila sa math. At ito po mga repeated failures po na mga experiences ng bata, kapag talagang nagpatong-patong na po yan, pwede po talagang maka-heighten ng math anxiety. At pwede po sa gitna niyan, para bang may nade-develop na silang belief tungkol sa sarili nila. Siyempre po kasi nakita naman nila, ako paulit-ulit akong bumabagsak. Siguro hindi talaga ako magaling sa math. O kaya ay hindi talaga ako math person o lagi lang talaga ako nagkakamali sa math or ang hirap talaga ng math. So lahat po ito ay talagang nag-i-interact. Kapag naka-experience ka na ng failure, naapektuhan po nito kung paano tayo mag-isip tungkol sa math, anong nararamdaman natin tungkol sa math. At kapag po tayo ay meron ng math anxiety, ito po ay talagang nakaka-disrupt din po ng ating pag-approach ng mga math problems. Yun nga pong insight kanina, no, na brain freeze. Totoo po yan, no? Kasi po kapag meron ng mataas na math anxiety yung learner, kahit po meron ng nakaharap na problem, siguro kahit po alam na nila kung anong gagawin o meron na silang tools and strategies, ay baka naman po sa kanilang mga utak ay talagang nahihirapan na silang i-process itong problema dahil parang in a sense po na unahan na po nung anxiety, no? Parang nabablock na yung kanilang memory at kanilang pag-apply ng mga strategies.
At syempre po, kapag nangyari yon ay lalo pa po silang hindi nakakasolve ng problems o nakakasagot sa math at mag-feed po yan sa kanilang failures and then lalo na naman pong dadagdag sa kanilang math anxiety. Syempre po, kung hindi sila nag-engage sa math, kung sila po ay umiiwas sa math, ang nangyayari po ay mas lalong hindi sila nagpa-practice, mas lalo po silang nahuhuli or the more they fall behind. And napag-aralan na rin po no, sa mga pag-aaral kung ano yung mga long-term effects kapag meron pong math anxiety ang ating learners. Pwede po na may impact talaga ito sa kanilang mga career choices, sa kanilang mga college courses na pinipili. Pwede pong iwasan na nila yung may math o kaya yung mga STEM na related courses. Pwede rin nga po na may impact ito kahit sa mga practical na mga bagay sa buhay tulad po ng paghawak po ng pera. Baka po nervous din sila dyan dahil po sa kanilang earlier failures or experiences of failure in math. At dahil po dito talagang mahalaga no, na pagtuunan natin ng pansin itong math anxiety. Kaya ang gusto ko pong i-share sa inyo sa rest ng aking session ay paano ba natin babawasan itong math anxiety para pataasan ang confidence naman ng ating learners. May dalawa po akong main na mga i-share sa inyo. No? Una po ay paano po kaya natin gamitin itong ating pananalita, ang ating language, ano pong mga kwento ang pwede nating ibahagi sa ating learners para sila po ay magkaroon ng growth mindset para sa math. Alam ko po na marami na po tayong mga kakulab na alam ang ibig sabihin ng growth mindset. Pero para sure, pakita din natin yung mga definition ng mga terms na ito mamaya. Yung pangalawa naman po ay tungkol sa power of community. Paano po kaya natin magagawa na yung classroom natin at siguro kahit po yung household po ng ating learners ay magiging supportive sa pagkatuto po sa math. Gaya po nung sabi ko, mag-review po muna tayo ng konting terms, no? So, ito pong fixed mindset, ito po ay kino-compare natin sa tinatawag din na growth mindset. Kapag sinabi po natin na fixed mindset, meron po tayong paniniwala na yung mga kakayahan ng tao, tulad ng kanilang intelligence, yung skills, talents, ay hindi po nagbabago. Parang wala tayong masyadong magagawa kasi siguro para bang likas na sa atin. Talagang it's innate, it's something we're born with. Kung tayo po ay matalino or kung tayo po ay magaling sa math, yun na yun. Talagang ito na ang ating magiging estado. Pero ang gusto po natin ay encourage ay ang tinatawag nating growth mindset. Ito po ay paniniwala that intelligence, skills, and talents can improve through effort and practice. Emphasis po on can improve and also yung aspeto ng effort and practice na kaya po nating baguhin ang ating kakayahan, lalo na po sa math, kung tayo po talaga ay magpupursige at tayo po talaga ay magpa-practice. Ngayon, bakit po ito mahalaga? Kung familiar po kayo doon sa PISA, so yung PISA po yung international na mga assessments na pwede pong tinitingnan po niya yung sa reading, sa science, sa math. Bale, ang pinapakita po nito na worldwide trend, no, na kapag yung mga learners or yung students ay may growth mindset, mas mataas po talaga ang kanilang scores sa math. Kahit po na mataas ang kanilang math anxiety. At syempre po yung mga wala ding masyadong math anxiety, talagang angat po sila sa kanilang performance sa math basta po meron silang growth mindset. Kaya very powerful po no, itong pag-adapt ng ating growth mindset. At sana po ay talagang tumatak ito sa inyo na marami po tayong pwedeng gawin na maliliit na bagay sa kung paano natin pinag-uusapan yung math sa ating mga classroom. Paano natin ma-encourage ang ating mga learners din na magsalita tungkol sa math sa isang mas positibong paraan. Alam ko po meron po sa Facebook group no na medyo na-post na rin po itong challenge na ito. Meron po tayong 3 statements dito sa aking slide. Kaya ba nating baguhin ang wording ng 3 statements na ito na negatibo
para maging mas growth-oriented. So yung una po, no, sabi po dito, I'm not good at math. Pwede po siguro talagang konting tweak lang. Paano kaya natin gagawing mas positive ito? Para mas ang emphasis ay growth mindset na kaya nating mag-improve basta tayo po ay magpursige. Yung pangalawa naman pong statement ay math is only for smart people. So pwede po yung kung Tagalogin po natin, no, pang matalino lang ang math. Tapos yung una, hindi ako magaling sa math. Minsan nga po maririnig niyo pa po, 'di ba, bobo ako sa math, 'di ba? Yung mga ganyan pong statements ay very common na naririnig. So ano kaya pwede nating baguhin sa mga statement na 'to para mas maging positive? Tapos ito pong pangatlo, I always make mistakes in math. Ano rin po kaya ang pwede nating gawin para baguhin yung statement na yan? Ayun po, may nakita na po ako, no? I will be good at math. I'm not good at math yet. Diba? May mga ganyan po. Math is for everyone. Yan po. Dami pong mga mga pwede nating gawin. Math is for all. I will try to understand math. Yan po. I can be good at math. I will practice to become good at math. Yan. So marami pong mga pwede nating ibigay sa mga learners natin na alternative na wording para po talagang mahasa po sila sa pag-iisip sa math sa isang growth mindset-oriented kind of way. Ayan po. So sabi po ng ating kakulab na si Ma'am Maria, I will be good at math through practice. O kaya si Ma'am Julie, ang sabi po niya, math is for everyone. Sabi din po ito ni Ma'am Margarita. Yan. So ito po, ay gusto ko po ito. I'm not good at math but I can, yung Khan Academy, can do it. O 'di ba? Napakahusay po. Ayan po, meron din pong isang nagsabi na mistakes are part of learning math. Yan po. So marami po tayong pwedeng mga ibang statements na ibigay, no? Imo-model po natin ito, tayo po mismo ay sasabihin din po natin ito out loud sa ating learners para po talagang ma-imbibe nila, para po talagang yun din ang pumasok sa kanilang isip. Ayan po, gusto ko po itong mga statements na binigay ninyo, no? I will be good at math someday. Ayan. So meron pong pag-asa, no, na pwede po tayong mag-improve sa math. Math is for everyone. I will practice to become good in math. I'm not good at math yet. Kung Tagalogin po natin, hindi pa ako magaling sa math. Pero syempre yung pa ay isang maliit na pagbabago na pwede mong ipasok para makita mo na hindi siya fixed. May pag-asa pa po. I'm good at math. O yan, mas confident pa nga ito yung sabi ni Ma'am Lorena, no? I'm good at math. Talagang kiniklaim na niya na siya'y magaling. Will strive hard to be good in math. Gagaling ako sa math. Ayan, ramdam na ramdam mo, di ba? I will be good in math. Ayan. So, ang dami po talagang pwedeng alternative na mga salita na pwedeng gamitin. Ngayon po, gusto ko lang pong i-unpack ng konti, no? Kung bakit po nagre-reflect ng fixed mindset itong mga initial statements na binigay ko sa inyo. So, yung I'm not good at math. Di ba po, kung pag titingnan niyo po yung statement na to, para bang ano na siya, fixed na talaga siya. Para bang ito na talaga ang katotohanan tungkol sa taong ito na hindi ako magaling sa math, period. Wala na po tayong magagawa tungkol dyan. Kaya nga po parang medyo nakukulong, no, yung learner or kahit po yung adult na nagsasabi po ng ganito tungkol sa kanilang kakayahan sa math. O kaya po yung statement niya po na math is only for smart people. Ayan po, ang parang assumption po dyan ay ang intelligence or ang ability ng tao ay hindi nyo mababago. Pero ang katotohanan, at kita din nga po natin ito sa research tungkol sa ating brain, tungkol po sa ating mga kakayahan, at dahil the fact din po na ang dami po mga remediation strategies out there that can really help our learners become better at math, at talagang may kita nyo po na hindi lang pang matalino ang math. Ito po ay para sa kahit kanino na pwede po talagang magpursige. Tapos na rin po mga I always make mistakes in math. So talaga pong babantayan po natin yung mga ganyang mga salita na always.
Kasi po pag always talagang, yun nga po, nilahat nyo na, no? Talagang inassume nyo na kahit sa future ay talagang magkakamali ka pa rin. Ang pwede po nating i-challenge dyan ay yung assumption po na ang mga pagkakamali, they're failures and you can't overcome them. So, pwede po talaga nating i-challenge yung mga ganitong mga mindset by supplying ito pong mga mas positive na language, okay, that you model in the classroom. You encourage learners to also say out loud, and maybe for learners to also say to each other, 'di ba? Na parang reminder, baka may isang learner sasabihin niya, "Oh, hindi ako magaling sa math." Pwede po kahit yung kaklase na niya mag-remind sa kanya, "Oh, pwede ka namang maging magaling sa math, basta i-try mo pa itong mga strategies na natutunan natin ngayon." Gano'n. Kaya yan nga po, ito, marami na po kayo ng mga na-share, no? So pwede po talaga na yung mga statements na ito, baguhin natin. Pwede pong sabihin natin na hindi pa tayo magaling sa math, so I'm not good at math yet. Or that math is for anyone who works hard and keeps trying. And I made mistakes in math before, but I will learn from them and do better next time. Di po ba parang mas maganda po sa pakiramdam kung ganito po yung mga naririnig natin, pwede pong sinasabi natin sa sarili natin, sinasabi po natin sa ibang tao. Ito po ang gusto nating encourage na mas positive po na environment when it comes to math. So paano natin ma-apply yan, no? And syempre po, ang dami pong mga ideas, ang dami pong ideas kung paano magre-rephrase ng mga statements katulad niyan. So siguro po simulan po natin sa pakikinig, no? Pakinggan po natin ano po ba yung mga naririnig natin sa learners. Tapos siguro pag-isipan po natin, sige, kung sabihin nila na mahirap ang math, ano kaya yung pwede nating present na alternative na idea or alternative na wording sa kanila para next time meron na kayong masabi sa kanila na, well, yung math pwede namang mahirap siya sa una, pero kapag alam mo na kung paano gagawin, ano yung proseso para ma-solve mo yung mga problems, ay talagang hindi na siya magiging mahirap. Ganun po. So pwede pong pakinggan muna ninyo kung ano yung mga narinig ninyo mula sa learners. Pwede rin po makinig kayo sa sarili ninyo, no? Kung ano po kaya yung mga nasasabi din ninyo. Tapos baka pwede niyo pong pag-isipan, teka lang, parang sinabi ko yun na, ay, ano ba yan, math na naman tayo, pasensya na. Di ba yung mga ganyan po, baka mamaya parang nagsislip out lang po yung mga ganong statement. Pero kung pag-isipan po natin na parang, okay, siguro sa susunod, baka dapat ang sabihin ko ay, eto na, dito na tayo sa isang subject na kailangan po talaga nating makinig ng mabuti at magpursige para tayo po ay gumaling. Kaya po, pag magsimula po tayo sa pakikinig, let's also look out for opportunities to use positive math talk. And we keep repeating. So, hindi naman po talagang automatic na dahil po nag-webinar kayo o naisip niyo na po itong mga bagong statements, ay automatic po no, na gagawin nyo na. Kasi po, kailangan po talagang gawin nating habit itong positive math language. Kailangan po ay marinig natin ang sarili natin na inuulit-ulit ito. Kailangan po ay i-remind natin ang mga learners na ulit-ulitin din ito para po ang magiging norm or ang magiging normal po na maririnig ninyo sa inyong classroom ay mas positive at hindi po masyado itong mga negative na na-share na po ninyo. Pwede niyo rin pong pag-isipan, no, kung anong klaseng mga kwento ang pwede niyong i-share sa ating mga learners. So ito pong idea ng growth mindset, ito po mismo ay pwede nating i-share sa ating mga estudyante. Meron po mga pag-aaral ang ginawa po nila, shinare po nila ang mga kwento tungkol sa brain ng tao. At ano po kaya yung sikreto ng ating mga utak na may patungkol sa growth mindset. So ang ginawa po nila, nag-share po sila ng stories, no? And may papakita po akong cartoon na example po ng isang growth mindset cartoon. Kasi po ang pinapakita nito ay yung idea na ang ating brain ay parang muscle din. 'Di ba? Ang muscle, syempre, pwede kayong magpalaki ng katawan pag nag-gym kayo ng hardcore talaga. So para pong yung utak din natin parang ganun din.
it's possible that we train our math muscles as well. Siyempre po, hindi naman po pwede na we just keep, like showing all this positive language. Kailangan po kino-combine natin itong growth mindset training with opportunities to actually tackle some math tasks. And syempre po, napag-usapan nyo naman din po sa mga previous na webinar sessions at ito din po sa tulong din po ng tech, din po sa earlier talk, kung paano po natin magagawang mas developmentally appropriate sa ating learners ang mga task natin. Pero yung meron pong konting challenge din para makita po nila, ma-experience din nila na yung kanilang success sa math. Na, kaya ko naman pala yung ganitong klaseng problem. Sige, try ko naman tong mas mahirap. So, ganun po, step by step po. Para talagang makita nila na, meron na pala akong mga natutunan sa math. Sige, pagpatuloy natin. So ito po, mag-share po tayo ng isang video na nagpapakita ng growth mindset. Bale, kung mag-search lang po kayo sa YouTube ng growth mindset cartoon, marami na pong lalabas. Tapos ang mahalaga po, syempre, na mag-discussion din kayo na, okay, ano ba itong mga idea nitong sa cartoon na to at ano yung talagang parang pinaparating nito at paano natin